Alam niyo mga minamahal, si Vice President Sara Duterte na din mismo ang gumagawa ng kasiraan ng kanyang pangalan. Siya na din mismo ang bumababoy sa kanyang sarili. Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, may mga question naman sana na hindi na dapat sinasagot. May mga question naman sana na dapat hindi na pinapansin. Lalo pa kung irrelevant naman ito sa trabaho mo, sa posisyon mo bilang Vice Presidente ng bansang Pilipinas. Ngayon, mga minamahal, si Vice President Sara Duterte ay kumasa sa Fast Talk Challenge. Alam nyo naman yung Fast Talk Challenge na yan ay medyo may mga question na pang green-minded, 'di ba? So hindi maiwasan. Ngayon, itong si Vice President Sara Duterte ay nasangkot nga sa isang controversial issue na kung saan alam nyo itong picture na to, 'di ba? May nagtanong sa akin na Mima, si VP ba yan? So nasasangkot ka na nga sa mga controversial issue na yan, sinundutan mo pa ng talagang babaon sa sarili mo. Imagine, nasangkot ka na kay Jan Amores, 'di ba? Tapos nasangkot itong picture na to na hindi din namin matukoy kung ikaw ba yan or hindi kasi kamukha mo pero hindi ko naman kino-confirm na ikaw yan, 'di ba? Ilagay mo na lang sana yung sarili mo sa karespe-respetong sa karespe-respetong bagay. Tapos, mga minamahal, tingnan nyo tong kanyang mga ginawang sagot ha. Pakinggan ninyo. Kung si Leni Robredo nga noon, pinagtatawanan ng mga DDS dahil nga sa mali-mali yung kanyang sagot, tingnan nyo din itong si Vice President Sara Duterte. Nung tinanong patungkol sa pinakamagagandang lugar sa bansang Pilipinas, magbigay daw ng magandang lugar sa bansang Pilipinas, alam nyo kung ano yung sagot niya? Sinagot niya 5. Tapos ang nangyari, mga minamahal, nagbigay siya ng sobra 10. Ano ba naman yan? Vice-presidente kang ituring tapos simpleng question, hindi mo kayang sagutin ng maayos? Anyway, tingnan nyo tong video ni BP Sara. Tingnan nyo ito, ganito niya babuyin yung sarili niya mismo. So, no doubt mga minamahal na dapat sana, pagdating ng presidential election, kung tumakbo man to, wag nyo na tong pagtuunan ng pansin. Kasi, tingnan nyo, patunay na to na hindi niya kayang sumabay, hindi niya kayang sumagot, at hindi niya kayang maging professional sa kanyang sarili. Well, ano pa nga ba aasahan natin? Kailan pa nga ba naging professional yan? Violente yan, kagaya din ng kanyang ama. Alright, panoodin nyo tong video na to. Lights on, lights off. Off. Lights off. Lights off. So, tingnan nyo, proud na proud pa si Vice President Sara Duterte. Lights off, lights off. Imagine nasasangkot ka na nga sa mga controversial issue kay Jan Amores, dito sa chupapi na gumaganon, di ba? Sa picture na yan, lalo pat naka-blue ka din doon. Hindi natin alam. Diba? So, yung punto kasi dito, mga minamahal, sana man lang bigyan mo ng respeto yung sarili mo. Hindi sa nagiging KJ, ha? Hindi sa nagiging KJ. Pwede ka namang sumagot sa maayos na pamamaraan na, ay, wag yung ganyang question kasi hindi naman po yan irrelevant sa trabaho ko. Pwedeng ganun pero yung, Diyos ko naman, anyway, kayo yung humusga mga minamahal, hindi sa pagiging bitter ha. Ang akin lang sana dito, be professional enough naman sana. Kung yung katayuan mo, Vice Presidente, be professional. Hindi yung lights off. Lights off! Yes! Proud na proud pa, lights off. Sino yung ka-lights off mo? Si Jan Amores? I'm just asking. Diba? Alright, continue tayo. Off, permi. Sex or chocolate? Both. Sex or chocolate? Both. Ano ba naman yan, VP Sara? Okay lang sana kung celebrity ka Hindi ka naman celebrity tapos sasagot ka ng ganyan. Diyos ko, kung tatanungin nyo si Mima, sex or chocolate? Ay, wala po. Pwede naman ganon. Hindi naman sa pagiging KJ or pwede mo naman piliin yung chocolate na lang po kasi mas nakakain. 'Di ba? Lalo pat ngayon, dumadami yung HIV. So, ini-impluwensyahan mo ba yung mga kabataan na makipag-churba bells? 'Di ba sana as a leader, pinoprotektahan mo yung mga kabataan, lalo pat naging former Department of Education Secretary ka. Tapos ganyan yung maririnig nila sa bibig mo? Sex or chocolate? Pwede both. So nag-i-encourage ka na mga kabataan na gumawa ng ganyang bagay. Wala namang problema, mga minamahal, as long as pinapractice yung safe sex practice. Alam nyo yon na lalo pat lumalaganap yung teenage pregnancy, yung cases, 'di ba? Tapos lalo pa yung mga HIV cases na yan. So sana
na dapat si Vice President hindi nag-i-encourage ng ganito. My goodness. Alright, continue tayo. Best time for sex. Grabe po na yung ano. Before sleep, Metro Davao o Metro Manila o Davao City. Davao City, of course. Most beautiful place in the Philippines. O, dyan mga minamahal, pakinggan niyo yung kanyang sagot. Sabi niya, tinanong siya, most beautiful place in the Philippines. O, tinanong ang Vice Presidente. Pakinggan niyo yung sagot niya, kung paano kabobo, kabugo ba ni BP Sara. Pakinggan niyo. Mahirap yan na. Pwede 5. O, narinig niyo, pwede 5. Narinig niyo ha, pwede daw 5. Tingnan natin kung ilan yung binanggit ni BP Sara. 5. Okay, sige. Bicol Region, Central Visayas, Tibuok Mindanao, Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, tapos buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ayan. O, rinig ninyo? Simpleng tanong. Most beautiful places in the Philippines. Pwede 5? Ikaw na mismo yung sumagot na pwede 5. Tapos bibigyan mo ng siyam? Ano ba naman yan, BP? Simpleng tanong na nga lang yan. Hindi mo pa kayang sagutin ng maayos. 'Di ba? Binaboy mo na nga yung pangalan mo, nagpakabobo ka pa sa napakasimpleng tanong na ikaw din mismo yung nag-request na pwede na ganito yung isagot ko. Yan yung gagawin yung presidente. Hindi ko alam kung bakit tumahanga dito yung mga DBS eh. Yung mga Duterte's Bobo supporters, kitang-kita naman na may pagkabugok itong si Vice President Sara Duterte kapag sumasagot ng mga question. Natural lang naman na magkamali. Pero yung ikaw na mismo, yung nagbigay na pwede 5, tapos magbibigay ka ng siyam, ano yun? Malinaw na kabubuhan to. Hindi sa pagiging hindi ako matalino mga minamahal, pero kahit yung pamangkin ko kayang sagutin tong ganitong klaseng tanong. 'Di ba? Oh, nagbigay ka ng 5 tapos magbibigay ka ng siyam, ano yun? Alright, continue tayo. True love or world peace? World peace. What is love, VP? Love is giving yourself unconditionally to others. Ay, giving yourself unconditionally to others. Kaya pala binibigay mo yung sarili mo kay di umano? Totoo ba yon yung chismis noon? Kay Jan Amores? Alright, continue tayo. Ganda o talino? Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Taong hinahanap mo after the long tiring day? Mga anak. DepEd or OVP? Dulas pa siya, oh. OVP kasi mas malaki. Na? Nadulas pa. DepEd and OVP. Mayor or Vice President? Mayor and Vice President. Pwede man duha. One thing you are not good at. Ano? And one thing you are not good at. Computers. Sexiest man in the Philippines. Unsay sexy gani kanang gwapong lawas? Macho. Si PRD. Favorite politician? Day Sara Duterte. Oo, hindi. Maarte ba si VP Sara? Of course not. No. Ayun. Describe yourself in 3 words. O yan, isa pa yan. Describe yourself in 3 words. O 3 words ha, iba yung 3 words sa i-describe mo yung sarili mo sa sentence. Resilient, brave, and with a good sense of humor. Ayun. Last na lang, VP. BBM o Martin Romualdez? Thank you. Doon muna tayo sa describe yourself in 3 words. Pag sinabing 3 words, 3 salita lang. 'Di ba? Oh, ano sabi niya? Brave, resilient, tapos with a sense of humor. Ano yun?
3 words nga lang eh. 'Di ba nakakaloka? Tapos ito nang bastos pa, BBM or Romualdez, tinalikuran niya. Talaga nga ng mga vice presidente natin, maayos. Sobrang ayos, no? Pero yung punto dito natin, mga minamahal, may mga question naman sana na hindi na sinasagot at hindi naman po irrelevant sa trabaho mo. So, you should skip that kasi yung interview mo na yun, hindi na yun mabubura. Forever na yan. Diba? Si Lenny nga na nagkamali lang noon, pinaulit-ulit ninyo. Nagkamali lang noon si Lenny Robredo, anong ginawa ninyo? Na, yung mga DDS, pinagtatawanan, ine-edit pa, lutang, ganyan. Ito nga si BP Sara Duterte, Tingnan niyo yung ginagawa, kababuyan sa kanyang sarili. Si Lenny, hindi ganyan sumagot. Never natin narinig si Lenny na, sex or chocolate? Walang ganun si Lenny. Si Sara Duterte lang yung gumawa niyan. Yeah, despite na nasasangkot siya sa mga controversial issue. Diyos ko naman, magpaka-professional naman sana tayo kahit papaano. Diba? Yun lang yung akin. Alright, so pahingi lang po ako ng like, comment, share, tapos subscribe nyo na po mga minamahal itong ating channel. Pinutin nyo yung click notification bell para updated kayo sa ating mga video. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.